po si Attorney Maria Lucila Pamplona. So ako po ay 50 years old at kasalukuyang naninirahan sa Dasmariñas City, Cavite. Nung estudyante ako, way back 1990, pinasok ko is computer science. Kasi parang nagamit ko nga siya, awa ng Diyos, na dahil dun sa, nung time na nag-apply ako sa De La Salle University, in-interview kami, 5 kami, tapos pinagawa kami sa computer. Siyempre, ako yung marunong, ako yung pumasa. So, ako yung kinuha. Maaga ako nag-asawa, I was 23 years old. During that time, may work na rin ako, tapos I have 3 kids. At tuloy-tuloy yun hanggang medyo naging dwindle yung aming relationship. So, I became solo since 2007. Nung nasa Lasal ako, I had, modesty aside, no, I had several promotions. Last na promotion ko itong College of Law. Tapos I had this one professor sa DLSU. Sabi niya, kung mag-aaral ka ng law, sabi, libre ka ba? Ganyan. Why don't you ask DLSU? Baka kaya ka nilang i-sponsor, ganyan. Sabi niya sa akin, you know, because you're a solo parent, when you start studying law, many doors will open for you. Sabi niya gano'n. Pinag-isipan ko yun. Ninilay-nilay ko siya. Parang sa isip ko, kaya ko rin naman siguro yan. Awa at tulong ng Diyos. Ako lang yung binigyan ng opportunity. I am the first and the last to have a full scholar ng law. On my first year, yun ang pinaka-defining moment. Kasi sa first year ka sa law, is either tutuloy ka o hindi ka tutuloy. Kasi sa dami ng babasahin, constitutional law, ang daming babasahin, ang daming cases. Tapos, yung term pa, legalist, doon mo pa lang siya first time maririnig. So, nag-aaral ka ba doon sa legal, nagbabasa ka pa ng, nag-aaral mo pa rin basahin yung voluminous of materials. So, ano ba, tutuloy ka ba o hindi? So, that time, parang sabi ko, ano ba to, para ba to sa akin? Tapos, may mga professors ako, naging kaibigan ko na rin. Sabi nila, tuloy ka lang, dire-diretso ka lang, kahit ilang units lang yan. Basta huwag kang titigil because the moment you stop, sabi niya ganon, that's the time you will get disinterested, ganyan. I was working 8 to 5 job, tapos ang klase ko is 6 to 9. I am very fortunate that my room is just a room away from my work. It's hard, pero hindi ko siya tinitingnan na ganon kasi may tinitingnan akong after this. Tinitingnan ko na lang na after all these sacrifices, no, rainbow will come out. So sabi nga nila, mahirap talaga mag-law. At the same time, solo ka. And, you know, all these feelings bumabalik na naman sa akin. Pero I am happy to share it with the people. So sana maging inspired sila na dreams will not stop. Tuloy mo lang kasi kung anong struggle naman yan, nandiyan naman ng Diyos na bibigyan ka ng mga tao behind you na makakatulong talaga sa'yo. Like me, I have my mother, I have my understanding children, I have so many friends, and I have church mates na talagang they all support me with whatever I need. Minsan talaga pera, syempre, mahirap naman yung solo ka, tapos nag-aaral ka pa. Pero at the end of the day, iniisip ko na lang, matatapos din siya. So talagang I continued, no? I pursued, I persevere, at awat tulong ng Diyos, nakaraos naman. Yung preparation ko sa bar exam, that time, kailangan ako nang mag-bar kasi sabi ko, baka makalimutan ko na siya. Kasi gumraduate ako 2020, pandemic na nung time na yun eh. So, kasi na-extend yung aral ko, tapos na-extend ulit ng February. Doon ako nakafocus kasi ang goal ko is, kailangan one time, big time exam, kailangan mapasa ko siya. Dinasal ko ng husto sa Diyos yun na sana wag naman akong mapahiya, ganyan. Hawa ng Diyos po, opo. Nung time na nakapasa ako, sobrang, time na yun, alam nyo naman ang stress, no? Yung ini-expect mo kung papasa ka ba o hindi. Tapos may tumawag sa akin, yung kasamahan ko. Nasa sulok ako ng bahay ng pinsan ko. Nung nalaman kong pumasa ako, talagang dinikit ko yung ulo ko sa pader at talagang umiyak ako sa Diyos. Talagang sabi ko, yung promise mo sa akin, tinupad mo. Sabi ko gano'n. So, nagpasalamat talaga ako. Tapos, sobrang tears of joy. Ayasaya ko. Talagang nagpapasalamat ako sa Diyos na ang pangarap ko, binigay niya talaga sa akin. Kahit na dami kong sacrifices, may awa ang Diyos sa akin. Meron akong ina
na yung aking suporta sa likod ko ay talagang full-time, unconditional love. Siya talaga yung woman behind my success. Yes, I am a full-fledged lawyer. I am practicing as a litigations lawyer. I have so many cases, may mga criminal case, civil. Awa na Diyos, may mga napapadismiss na rin akong cases na talagang, kasi yun yung pagbabalik pagbibigay ko ng kung ano yung binigay ng Diyos sa akin, maibalik ko man lang ng walang bayad sa mga ka-churchmate ko na naglibring naglibring konsulta. Ang laking tulong sa kanila at at the same time fulfilling sa akin na nakakatulong ako, nakakagaan ako ng kalooban na matagal na nilang iniiwi-iwi sa kanilang mga kalooban, no, na ayun lang pala yun. So, syempre hindi nila alam, wala silang kapasidad, wala silang pambayad. So, at least naman on my part, sa maliit na paraan na ibsan ko yung kanilang mga alalahanin. It's never too late to dream big. Because kung ibibigay ng Diyos yan, ibibigay yan eh. Kailangan mo lang patunayan sa Diyos na talagang gusto mo siya at deserving ka rin naman. So, whatever it is, so pangarapin nila at abutin nila at hindi naman sila pababayaan ng Diyos na ibigay sa kanila yun. Ayun, ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa at lakipan ng sipag at tiyaga. Laban lang.